naniniwala ka ba na mismong mga kaalyado ng Marcos administration Hindi lang kaalyado. Sabi ni Toby Chanko, anak pa mismo. ang pasimuno o gumagawa o Oo. nagpa-practice ng fake news? Yung pasimuno nito, yun ang, okay, I'll be very open. Yung pasimuno nito, kaya masama yung loob ko, dating Deputy Secretary General ng House, Dating Deputy Secretary General ng House, mga kababayan, na nung nagurgur si sa pwesto, si Tambaloslos, lumipat. At saan lumipat? nung panahon ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, dun ko nakikita sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Aroy! Andun kay Charis! Andun kay Charis! Andun kay Charis! Yan ang sinasabi niyang, mga kababayan, na in charge sa fake news dito sa mga kababayan, dito sa mga trolls at mga bayarang vloggers ni Marcos. Yung mismong nasa likod nito. Ito ba si Sopronio, Sopronio! Tumpak! Atumpak! Ang tinutukoy nila, mga kababayan, ay itong si Sophronias Gabunada, mga kababayan. Yan ang tinutukoy nila. Sila ang nagtukoy, ha. Nandun daw, mga kababayan, sa opisina na ni Sandro. Dating Deputy Secretary ni Tambaloslos lumipat kay Sandro. Siya daw ang in charge, mga kababayan, ng fake news. Parang inutusan lang, mga kababayan, na ikaw nang bahala dyan. Pero nagre-report daw siya, mga kababayan, sa opisina ni Sandro. At may isa pang tao, mga kababayan, na malapit kay Sandra Marcos, na dating ka-DDS, mga kababayan. Sikat na sikat yan dati, ha. Isa yan sa mga sinasandalan natin ng mga DDS dati, mga kababayan. Isang mambubudol din pala, bumangag na, mga kababayan. Yung mataba na wala nang lieg, mga kababayan, na ewan lang natin kung nasaan na. Nung pumasok na ang Marcos administration, naglaylo na, mga kababayan. And then nung kalaunan, tuluyan nang nawala. Pero hindi siya nawala, mga kababayan, ha, natuluyan sa ang kanyang mga operasyon. Dahil sa tingin natin, mga kababayan, patuloy itong nakikipag-ugnayan kay Sandro. Na siya namang yung papiter daw, mga kababayan, na tinatawag nilang Sopronio, in charge doon sa mga kababayan, sa mga fake news, mga trolls. Doon naman kay Sandro, mga kababayan, nagre-report sa kanyang opisina. Aroy. Baka, Ibi. Tama mo, kahit ikaw, hindi tayo nag-uusap privately, wala akong cellphone mo. Alam mo kung sino nasa likod, di ba? Ibi, di ba? Siya yung puppet master. Puppet master, andun, mga kababayan, sa opisina ni Sandro. Eto no, nakakahiya na atong mga bangag, mga kababayan, Nagbabayad pa sila, gumamit ng pera ng bayan para i-praise sila, mga kababayan. Dahil wala nang mga kababayan, sa online, wala nang matinong tao ang susuporta talaga kay bangag, mga kababayan. Kung wala na itong mga trolls na ito. Di ba gumamit pa nga sila ng AI. Tapos basta, napakawalang hiya. Di ba? Si Ponyong. Ponyong daw. Sila, nagtimpay ha? Ang ganda ng bahay niya, may pool pa, may infinity pool. Hindi lang bahay. Tignan mo naman ang lifestyle niyan. Yan ang tinutukoy nila, Kuyang Tapos biglang yaman daw. paano napunta si Ponyong dyan sa Cebu? Taga Cebu ba siya? Hindi. Paano umabot sa iyo dyan si Ponyong, Kuyang? Hindi, meron lang nagsasabi na kaibigan natin na mga butiki na naka-urban camouflage. May mga kababayan, nakapag-leak. Ayan lang, pangalanan na lang si Ponyong. Yan ang puppet master. Yan ang puppet master. So kung to be, Nagre-report sa opisina ni Sandro, ha? So, sino ang amo ni Ponyong kung kung doon siya nagre-report sa opisina ni Sandro? Yung amo niya, ultimately, mga kababayan, si Sandro Marcos. Na mayroong kaibigang, yung sabi ni Sas, di ba? Ex-friend ni Sas daw yun, mga kababayan. Nasa likod daw ng mga black ops. Running in the shadows na ngayon dahil ayaw niyang mabash, mga kababayan, dahil dati Duterte supporter iyon. Yakap-yakap pa si Tatay Digong, ganyan, Tapos, Diyos ko, bumangag kay bangag, mga kababayan, pinagpalit ang prinsipyo. Ginamit lang ang mga Duterte at Duterte supporters, mga kababayan, para sumikat. Later on, nilaglag ang mga Duterte. Yung matabang vlogger na yun na wala ng leeg. Panot din. At ewan na natin kung anong relasyon nila ni Sandra.
Tapos ang operasyon ng mga kababayan, mga trolls na yun at fake news, ang in charge, nagre-report sa opisina ni Sandro. Kaya make sense na. Now you're saying na that guy mentioned, nasa opisina pa, ng ganitong opisina dyan sa loob. So, totoo po Opisina ni Sandro na Marcos. si now Speaker Boji D, talagang hindi nakapagdala ng kanyang sariling Ay. kapuhan? Oo, si Bojidi mga kababayan, placeholder lang yan. Ang totoong nagmamando dyan mga kababayan daw, di umano ay si Sandro Marcos. Tapos, grabe, kung makasigaw daw yan mga kababayan, akala mo alipores yung ibang mga kongresista na mas matanda pa sa kanya. Ayoko. Alam niyo, pagkatapos ko sinabi yan, dinagdagan naman ng 3 deputy speaker si Speaker Boji D. Pagkatapos ng interview ko, binigyan naman siya ng 3 deputy speaker. Balik ako. Pero at least yan si Bojidi mga kababayan ha. Parang wala lang ha, parang hangin lang mga kababayan. Pero ang problema sa kanya, wala ba siyang mga kababayan para alisin niyang mga hudas dyan sa Kongreso? Siguro kung gagawin niya yan, pati siya aalisin. Pero better than Tambaluslos. Pero parang ganun pa rin mga kababayan eh. Parang under pa rin siya ni Tambaluslos eh. Under his control. Wala bang mga kababayan na magre-revolt dyan? Babawiin natin galing sa grip ng mga Tambaluslos at Marcos na ito ang Kongreso. Malamang wala dahil lahat sila eh. Almost all of them bumangag at nakatanggap ng good item mga kababayang mga datun siguro. Kay EB, di ba? So yun na nagpapatunay. Yung puppet master, yung papatakbo sa lahat ng trolls na yan, yung contact ng lahat ng mga vlogger na yan, ay mismong in-employ doon sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Aroy! Sandro Charis Pimpenko. So nakaano ho ito? Anong sabi ni Eloy Grace? Para daw tomboy si Sandro Marcos mga kababayan. Nagsuggest siya na magpatubo ka naman ng bigote Sandro dahil sa biglang tingin daw para daw pagkabalan niya tomboy para daw talaga si Charis. Pimpenko. Budget ho. Gamit Kaya nga. ang taxpayers' money. Usapang impeachment mabilis lang, no? They say that there is an overwhelming evidence kay VP Sara. Overwhelming, bakit nagsasabina pa? Nagpi-fishing expedition pa nga sila. Kaliwat kanan po ang pagpapasabpina nila ng mga dokumento. Ano po ang take ninyo dito? Kung merong ebidensya, bakit nagpapasabpina pa po ng mga documents? Tama yun, no? At yung sa akin, yung sandali lang yung napanood ko sa hearing kahapon eh. Number 1 na pintas ko doon sa hearing. Alam niyo ba? Pintas. Yan, alam sa ni mga Martin hudas. to. Matagal to nag-cover sa House. Pag hindi ka member ng isang committee, pwede ka mag-attend, pwede ka magtanong kung anong gusto mo. Ang hindi mo lang pwede gawin, pag hindi ka member ng committee, is bumoto. Oo. Pero walang pareho kaming congressman, kahit anong pwedeng gawin ng member, pwede ko gawin, maliban sa bumoto. Binago nila ang rules eh. Okay? Isang halimbawa, tignan natin pag budget hearing. Hindi naman lahat ng congressman member sa Committee on Appropriation. Pero kahit sino pwede magtanong. Pero anong ginawa ng ground rules dito sa impeachment ni VP Sara? Diba? Sabi natin, nila, binago nila. Pag hindi ka member, hindi ka pwede magtanong. Pwede ka lang mag-manifest. Kaya pala akala natin mga kababayan, yung si Senator Paulo Marcoleta, bakit hindi siya nagtaas ng kamay? Kaya pala, hindi pala siya member ng Committee on Justice, so bawal siya bumoto. Bawal din siya magtanong. So, manifest lang ang pwede sa kanila. Grabe binusalan nila mga kababayan So, accountability is about having the same standard. Pare-pareho sa lahat. Hindi Wala pwedeng double standard. Double standard niya Yung double standard na yan, alam mo, yung double standard, yung nagmamalinis ka, ayaw mo tignan yung dumi sa... Uy, nalilito na rin tayo dito kay Tobit Janko. Baka kasali ka sa kanilang mga mind games, Saywar, psychological war. Toby, bakit nilalaglag mo na si Sandro Marcos na iyong pamangkin-in-law? Sa mukha mo, pinapansin mo... Ayaw mo na ba rin sa mga Marcos? yung dumi Nilalaglag mo doon- na ba ng tignan tuluyan mo, ang mga sa mukha Marcoses? mo, ang pinapansin mo, yung dumi doon sa kapwa mo. Ganyan po yung double standards. Double Ang nanonotice standard. ko, for example, yung SALN. Oo nga,
Yun pala mga kababayan, no, hindi sila nagbibigay ng kanilang no, sa ombudsman. Well, doon lang pala sa alilang opisina mga kababayan, binibigay nila. Bawal yan! Gumagawa-gawa sila ng sariling rules nila mga kababayan. Yung SALN, tanungin nyo nga, isa-isa yung mga membro doon, kung yung SALN nila, winilis na nila. Hindi. Di ba nag-iinitan nila yung SALN ni VP? Again, sasabihin, ano naman ang naging pro-Sara dito? Sinasabi ko lang totoo. Gusto nyo busiin yung SALN ni VP? Walang problema doon. Hindi ako tumututol, busisiin nyo yan. Kaya na, huwag naman kayong ipokrito. Hindi nga sila nakasabit ng SALN sa ombudsman? Ako, hindi ko problema yon kasi linabas ko yung SALN ko. Ngayon, bakit kayo na member ng Committee in Justice, Yeah, si Luis to mga kababayan, yung leader. Sabi ni Jing Parasno, pangit daw na chairman. bakit naman? Pangit! Mali pala. Committee on Justice pala. Committee on... Mali pa yung preposition. Mali lang po yung pronoun na nagamit. Di ba? Bakit naman, pag kayo, hindi ko kailangan ilabas yung SALN nyo? Di ba, bago ka mag-question ng SALN ng isang tao, dapat may moral authority ka na questionin yun. Ay, mga immoral. Ano na yan mga immoral. Mga makakapal ang mga festlock. Kasi hindi mo tinatago yung SALN mo. Anong klaseng ka-ipokritohan yung pini-question ng Hypocrisy SALN to the ng max. isang tao, pero ayaw mong ilabas yung SALN mo. And Hypocrisy at its finest. why is this? Bakit ayoko nitong double standard? Bakit ayoko tong ka-ipokritohan? Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pinakamalaking korupsyon sa history ng Pilipinas. The history of the sentro Philippines. is ang House of Representatives. Because ang isip ng congressman, they are above the law and all Above others the law. must be answerable to the law. It is that They think they're above the law. thinking of double standard, lumakas ang loob na sila pwede magnakaw, yung ibang mga, lahat ng ibang opisyal ng gobyerno, dapat kayo walang korupsyon. Pero House of Representatives, iba ang standards natin. Iba ang standard, ang mga buaya. Sila pwede. Si Sarah hindi niya nagnakaw ba naman ni Sarah, hindi naman. Gawa-gawa lang nila yan mga kababayan, mga piatos-piatos na issue. Non-issue. Sa totoo lang mga kababayan. Tanungin nyo ang COA. Magnakaw. Yan ang ibig sabihin ng double standard. Kaya hindi pwedeng double standard. Sana maintindihan ngayon kung bakit laging sinasabi ko, the same rule applies to everyone. The same standards apply to everyone. Otherwise, dyan napapasok yung isip na sila pwede magnakaw, lahat dapat hindi pwede. Ito pa, injustice, Kong. Ito pa isang injustice. Sabi ni Laila Committee on Laila Justice. Saba de Lima. Committee of Injustice. Ito pa, Ikaw naman ha? sabi kasi kahapon ni Balikan Congressman. muna natin ha, bago yan, EB. Sige, okay. Hindi ba totoo, kayo magsabi, pag mali naman ako, punahin niyo ako. Hindi ba yung ganong pag-iisip ng double standard ang nagbibigay ng lakas ng loob para sabihin na kayo, dapat kayo sumunod sa batas. Kami, iba kami, Accepted, hindi kami dapat accepted. sumunod sa batas. Yan ang nagpapasama.